hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Ito po ay sang-ayon sa tarot. Kung ano lang po nababasa ko sa tarot, yun lang po ang aking ipahahatid. Itong taong ito po ay pinag-uusapan ngayon. Ito'y request po ng mga tao. Ang kanyang pangalan ay Erwin Tulfo. Wow, Tulfo brother. Actually, nawa marinig nyo nga po ito, Tulfo brother o Sir Erwin Tulfo. Actually po, tagahanga po ako ni Tatay Mon Tulfo. Malaki po ang utang na loob ko kay Tatay Mon Tulfo. Napakabuting tao po para sa akin. Para sa akin, imahin sila ng isang kabutihan ng tao. Ngayon, ito po'y request. Sana po ay marinig ninyo at sana po ito ay kahit ito po ay hula ko naniwala man po kayo o hindi, sana po through this ay may makapulutan tayo kahit anong sitwasyon. Again and again po, request po ito at naway walang magalit. Ayan. Sir Erwin Tulfo po, alam natin, Tulfo Brothers, kilalang kilala po yan. Ang kanyang buong pangalan ay Erwin Teshiba Tulfo. Pinanganak po siya ay August 10, 1964 sa Tacloban City. Wow. Alam niyo po ba kapag sinabi natin na mga Agosto, ano yan, alerto, talagang kapag nagsalita sila, salita talaga. Kung hindi naman sa sinasabi kong ganun lang talaga, kumbaga pabigla-bigla. Pero may kabutihan sila sa mga puso nila. Kasi nakita naman natin tumutulong, di ba? So, yun po ang pagkakilala ko sa Tulfo family. Bilang pananaw ko. Yan. Ngayon po, titingnan natin ang pananaw ng tarot. Sana naman po, Sir Erwin Tulfo, ito po ay katuwaan lang po. Ito po ni-request sa tarot po. Ang pikon, talo. Huwag mapipikon kung ano man po ang makita. Yun po ay sinabi ng tarot. Ito po. Akin na pong iririsya po. Erwin Tulfo. Ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita mo sa tarot ni Sir Erwin Tulfo. Naku, Sir Erwin Tulfo, sa ngayon po ay babaha ng kritisismo sa inyong buhay. Dahil sa isang sitwasyon po, ayan nakita nyo po, nakabaliktad kayo. Ang ibig sabihin po nito, yung pundasyon na inyong iniingat-ingatan ay masisira dahil po sa isang desisyon kung saan ang makakalaban nyo po ay ang paniniwala ng masang Pilipino. Sir, sana po makarating ito sa inyo. Ayon po sa tarot, hanggat maaari po, pilitin yung maging mahinahon, pilitin ninyo na mag-isip kung ano talaga ang bawat lalabas sa inyong bibig. Kasi kung ano ang lalabas sa inyong bibig ay ikalulubog ng inyong pagkatao na iningat-ingatan ng napakatagal na panahon. At ayon din po rito, may hinahawakan kayo na isang sitwasyon kung saan pag-isipan po ninyo kung dapat yung tanggapin ng permanente. Ito po ay isang posisyon na inilagak sa inyo ngayon kung saan nahahati na ang paniniwala ng tao. Ayon po dito sa tarot, pakaingatang mabuti ang pananalita, huwag padalos-dalos at hanggat maaari po makiramdam. Dahil marami po ang babatikos, tatalikod at magagalit at mamumuhi sa inyo. Ayan po. Kaya kayo nakabaliktad. Paano ko nalaman na
na meron kayong hawak ngayon. Yun nga, siguro ito yung posisyon na ibinigay sa inyo. Ito po yun, star. Yan po yun. Pero bakit kayo ay napapalibutan ng turban na pula? Ang ibig sabihin, sakit sa ulo. Etong tinanggap nyong to na posisyon. Pagkatapos, bakit po kayo nakabaliktad? At ang green ninyo ay hindi matingkad. Kasi po ito ay maling desisyon at maling pananalita na maaaring umuksa ng katanyagan nyo noon at mabaling sa galit. Bakit magbaling po sa galit? Ang lupang hinirang, pag sinabing lupang hinirang, ito yung bansang Pilipinas kasama ang mga taong nakatira dito. Kung makikita ninyo po, ang inyong tinatapakan ay maputik. At ang inyong sapatos ay kulay itim na nakapatong, yan po, sa mga bulaklak. At tila ba ang bulaklak, ayan po, itim. Ito po yung mga sign na maburak siya instead of soil lang siya. Tapos, may mga bulaklak na natatapakan. So, ang ibig sabihin po nito, ang inyong padalos-dalos na pananalita at action. At ang pagtanggap sa posisyon na ito, ang maaaring magpawala ng pagmamahal at tiwala ng tao sa inyo. At maaari pong ito'y ikabagsak ng kredibilidad ninyo. Yun po ang sabi sa tarot. Naku, Sir Erwin, ako pinagbabasa lamang. Ayan. Huwag naman pong ano, dito naman po ay tarot lamang. Makakalkal ang lahat ng relasyong meron ka. Ayan po, relasyon. Makakalkal lahat yan. Makakalkal din ang lahat ng mga nangyari sa inyo noon, pati personal life. Hindi maganda po talaga ang kalalabasan ng pagtanggap ninyo dito sa posisyon na yan. Hanggat maaari po pag-isipan kung pwede nyo, wala po ako sa tamang posisyon. Tarot po ito. Ang sabi po ng tarot, kung pwede nyo talikuran yung posisyon na yon, much better, matatahimik ang inyong life. At bawasan ang masyadong salita ng salita na maaaring mag-bound sa inyo at may malaking halagang ibabato po sa inyo, babatikusin kayo sa isang napakalaking halaga na ito ay talagang patutunayan daw ng inyong mga kalaban at ito po'y mapapatunayan. Ito po, ito ang mapapatunayan. Ayawin nyo man po't hindi, may tatayo at tatayong testigo at may tatayo at tatayo na magpapatunay na kayo ay kasama dito sa napakalaking aligasyon ng pera. Ayan po, mula dito hanggang dun. Kaya sabi ko nga po sa inyo, dahil dito sa inyong hinahawakan ito, dito kayo babatikusin at lahat ay ibabato sa inyo. May isang kapatid ninyo, hindi ko po alam kung tatalikod ito sa inyo o hindi naman kayo totaling tatalikuran, pero ikukorek ang lahat ng mali sa inyo. Ayan po siya. Dahil ayaw kanya siguro mapahamak, in return, babatikusin ka ng isa sa inyong mga kapatid. Di ko po alam kung sino yon, pero ayon po dito, maganda naman ang hangarin niya. Sana huwag kayong magtatampo kung sakaling sarili niyong kapatid ang bumatikos sa inyo. Nako? Sir, mas mahalin niyo po yung inyong kredibilidad nung kayo ay nasa radyo pa at telebisyon. Kaya ingatan niyo po, ngayong nasa politiko po kayo, hindi niyo kilala kung sino ang totoo sa inyo at kung sino ang gumagamit sa inyo. Kaya mag-ingat po kayo. Pinag-iingat po kayo, kaya po kayo nakabaliktad. Ibig sabihin, may isang posting napakalaki sa inyong likuran na nais ninyong hawakan o ipagtanggol kasi nasa unahan kayo eh. Tapos yung nasa posting ito, maaring tao po ito o posisyon ito o samahan ito ng inyong maaring grupo at kayo ang ipino-front o kayo po ang naka-front. Pero pakaingatan ninyo po kasi isa, dalawa, tatlo. Yang tatlong iyan po ay napakalaking problemang kakaharapin ninyo. Ang una, ito po walang personalan, sinasabi ko lang po, nababasa ko. Ang una,
ay ang inyong posisyon, sumunod ay ang inyong pamilya, maring ito'y asawa, pinagmulan o mga ano pa. Ito po, pati mga anak, makakalkal po. At ito pong huli, maring usapin ito ng malaking pera o mga ibabato sa inyo na bintang na hindi na mabubura sa inyong pagkatao. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong inahawakang posisyon. Dahil yung posisyon na yan po, ang ibig sabihin, ang magpapawala ng kredibilidad ninyo sa mamamayang Pilipino. Yun po ay payo lang ng tarot ha. Sana po ay may makapulutan kayo na huwag niyong ituring na kalaban ang tarot. Ituring ninyo ito na isang guide. Malay ninyo sa dako paroon, makita niyong tama pala ang tarot. At hindi rin po mapahamak ang pangalan niyo na talagang iningat-ingatan ninyong lahat na magkakapatid. Oh. Basta lagi niyo pong tatandaan, pag taong bayan ang nag-aklas, isipin ninyo bakit sila nag-aklas. Pag taong bayan na ang nagbigay sa inyo, ayan po, nagbigay sa inyo ng bulaklak o sorpresa o batikos, ibig sabihin, pag-isipan nyo kung saan may mali na ayaw ng taong bayan. Tandaan nyo po, niluklok kayo ng taong bayan, kaya taong bayan din po ang maghuhusga sa inyo. Kaya kailangan nyo pong ingatan ang inyong pagtanggap ng mga posisyon o pagtanggap ng isang obligasyon o paglalabas ng mga saluubin. Kasi po, dito po, nakabaliktad talaga. Ibig sabihin po, bababa ang kredibilidad ng inyong pagkatao. At kaya po ito ay may bata rito na binibigyan ninyo ng bulaklak. Kayo po ito ha. Ang ibig sabihin po nito, nasaktan ninyo ang taong bayan sa hindi ninyo inaasahang desisyon. So, ayun po. Ito po ay future. Pag-ingatan po ito, kasi po may isang sitwasyon na may makikialam na isang mataas. Hindi ko alam kung bansa po ito. O isang organisasyon. Pero ito'y malakas na organisasyon na ino-honor ng Pilipinas. Ito'y hindi ICC. Ito ay isang organisasyon, maaring ito ay organisasyon ng mga United Nations, yung parang imported ba? Yung parang, hindi ko kasi mahina ako sa mga araling panlipunan. Pero ayon po dito, ito ay isang malaking bansa na mag-oobserba sa nangyayari ngayon trahedya ng Senado. At ang magiging reaction po, maaaring kakampi po ito. Ito po ito lang po ay pahiwatig. Ito po binabasa ko. Ito po ay nag-oobserba dahil ang nais nila ay ang tunay na investigasyon sa kung sino ang tama sa Senado. At kinakailangan po rito ang matinding pag-iisip. Kinakailangan po yung naaayon sa batas at naaayon sa lehitimong batas ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas at ng batas ng mamamayang Pilipino. Ayan po, mabibigla na lang po ang lahat. Kaya yun nga ang sinasabi ko po sa inyo, hindi ko alam kung sino itong tinutukoy ng tarot na bigla na lang lalabas at biglang mag-iimbestiga sa katotohanan na nangyayari sa Pilipinas, maging ang ICC po ay maiimbestigahan, maging ang mga senado, senador at ang mga politiko ay maiimbestigahan. Hindi ko po alam, kaya kinakailangan pong ito ay masettle ninyong lahat ng maayos kasi may makikialam na isang napakabigat na bansa na may say sa batas ng Pilipinas. Yun po lumabas dito. Aha, mayroon po dito nagtanong, ito may tanong ng isang comment, kung inosente daw po, sir, ito po yung tanong, comment lang po, so pagbibigyan po natin. Kung inosente daw po ba si Sam Maleta?
Masyado naman yung tanong na yan. Diyos ko, dahil nakakatakot. Pero again and again, ito po ay tarot lamang. Ako naman po ay tagabasa lang, interpreter. Oops. Actually po, yung tinatanong ninyo kung doon sa comment kung inosente siya, lumalabas po kasi dito, ano ba? Atakot naman ako. Wala naman siguro mawawala kung sasabihin ko yung katotohanan. Pero ayon po dito, may bahid na ano ba yun? Lalabas naman yun sa investigasyon eh. Pero lumalabas po rito nang sinasabi nung mga tao ay may hawak silang katotohanan. Ang mga tao daw po yun ang mga tao daw po na naghain at nagsabi na 18 Marines ay may hawak. Yun ang sabi ng tarot, may hawak na ebidensya. So tarot po ang nagsabi na yun ay ayon sa 18 Marines na lumalabas ay mayroon daw pong ebidensya. At ang sinasabi ng tarot na yun, yung ebidensyang iyon ay nagtuturo po kay Sir Rap. Na ngayon po ay pinipilit ilabas ng 18 Marines ang mga katotohanan na yun. So, dito ang sinabi ng tarot, didepende po sa kalalabasan ng investigasyon dun sa 18 Marines. At ayon po dito sa tarot, natatakot to ako pero sabi sa tarot kahit paano Uy. Pero ayon po sa tarot yun hindi ko po alam kung ano ang totoo. Hindi ko po alam, ayon lang po yun sa tarot. At yun daw po'y patutunayan ng ibang testigo. Pero again and again po, ayon po yun sa tarot, hindi po yun ayon sa akin. Paano ko po nalaman? Kasi ayan po isang lalaki na may hawak na matatalas na patalim. At ang patalim na yon, ayun, ay mayroong isang liblib o bahay kung saan nandun po. Ayun. At nagsasabi na yung matatalas niyan, pero ito po ay tarot lang. Hindi po natin alam ang katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, tarot lang, hindi natin alam ang katotohanan. Again and again po, para po ito sa content. Kung ano man po ang katotohanan tungkol dyan, kung meron po siyang nahawakan or hindi, hayaan na lang po natin ang batas ang magsabi at magpatunay. Ito po ay content lamang at ito po ay tarot lamang. Nawa po ay huwag mapikon ang mga nabasa at hinihiling ko po sa inyong pag-unawa at kay Sir Erwin Tulfo, hinihiling ko po sa inyong pag-unawa. Ito po ay tarot lamang. So, ang pikon nga daw po ay talo. Kaya kung ano man po ang mabasa ng tarot, sana po ay hindi nyo ikagalit. At sana po ay pag-aralan nyo mabuti yung ipinayo ng tarot na mas mabuting maging tahimik na lang. And mas mabuti na kung ano man ang inyong hawak na posisyon ay pag-aralan nyo mabuti. Kasi ang makakalaban nyo dun sa posisyon na yon ay ang paniniwala ng buong mundo. Martial na tayo! Hindi man nila dinideclare, martial na tayo ngayon. Ngayon, kung lalabanan natin yan na hindi tayo manawagan sa Vice President, unconstitutional yun. Extra-constitutional yun. Ayaw nating mangyari yun. Kaya, BP Sara, babalik na naman tayo ron. Para mapigilan na itong patuloy na Marcelo, tumayo ka na! Yes! Makabayan, Dilawan, administrasyon. Kampi-kampi na sila lahat para gibain lang ang Duterte. Claro. Maliwanag sa lahat yan. At marami tayong natutunan kay Kuya Eric Celis kung paano nabuo yan at bakit kailangan nilang gibain ang Duterte. Dahil bakit? Nung panahon ni Digong, halos mabura na sila Makabayan, Liberal, CPP, NPA. Ocho diretso. So, ayaw nilang makabalik kahit sinong Duterte. Correct.
Kaya ang ginagawa ng liberal, makipag-alyansa muna ako sa Marcos. Ito naman tangang Marcos, ang nagpatalsik sa tatay niya, liberal eh. Ang ayaw magpaliting sa tatay niya, liberal. So nakipagkampihan siya. Bakit? Their only vehicle para makarating ng 2028, yung liberal, is through Marcos. Hindi ito para kay BP, matalino siya eh, abogado yan. Ito ay para sa ating lahat. Ang sitwasyon natin ngayon, parang isang palubog na kumpanya. Yung presidente, wala na talaga, corrupt. Lahat ng empleyado gustong lumaban. Ang iniisip nila, pag lumaban ako, sipain lang ako nitong gagong presidente dahil empleyado lang ako. So yung vice president ng company, hinihintay noong mga empleyado na manindigan. Kasi pag yun ang nanindigan, lahat yun sasama eh. Mas matibay siya. So hindi tayo, kaya yung sinasabi ni Kong Jing, ni Atty. Manny, ni Kuya Eric, lahat tayo rito, hindi pwedeng tayo yung gagalaw na walang ulo. Kasi pag vice president ng company ang gumalaw, legal yun. Kasi siya ang alter ego ng presidente. Bago lumubog ang kumpanya, kailangan i-save niya eh, yung company. Correct. So, hindi tayo matatakot na lumaban kung nanindigan na si Sara. Bakit? Hindi tayo pababayaan ni Sara eh. Mayroon tayong So, kailangan, BP, maintindihan mo ito. Bago lumubog ang bansa natin, manindigan ka na. Ayun!